Ka-Express, isang mainit na usap-usapan ngayon sa basketball world. Ayon sa mga unconfirmed reports, dinakdakan raw ni Kai Sotto ang isa sa kanyang kakamping big man sa ensayo ng Koshigaya Alphas. Grabe, Ka-Express, kung totoo ito, isa na namang patunay na ibang level na ang pinapakita ng ating 7-3 pride pagkatapos ng kanyang injury. Matagal nang iniintriga kung paano babalik si Kai matapos tamaan ng ACL injury. Pero sa mga kumakalat na videos at eyewitness accounts, ibang klase raw ang kanyang transformation. Kitang-kita ang laki ng katawan niya ngayon, mas malapad ang balikat, mas matibay sa poste, at may lakas na hindi natin dati nakita sa kanya. Kung noon ay madalas siyang tinutuligsa dahil sa kulang ng power at physicality, ngayon mukhang solve na ang kahinaan na yon. Pero Ka-Express, hindi lang ito tungkol sa muscle gains, nananatili pa rin sa kanya ang natural na basketball skills, yung mechanical na shooting touch, kanyang timing sa shot blocking at court vision na bihira sa isang 7-footer. So ibig sabihin, dagdag na lang ang power sa dating arsenal. Kaya't kung pagsasamahin ang bagong katawan niya at ang kanyang 7-3 frame, parang halimaw na talaga ang dating. Maraming fans at analysts ang nagsasabi, baka ito na ang turning point ng career ni Kai. Kung magtuloy-tuloy ang ganitong klase ng conditioning, hindi malayong maging unstoppable siya sa Japan B-League at higit pa, maging mas handa para sa international stage kasama ang Gilas Pilipinas. Ka-Express, kung totoo man ang balitang ito sa ensayo, isang malaking senyales na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pambansang pag-asa. At kapag mangyari yon, siguradong mas matindi at mas buo ang version ng Kai Sotto ang makikita natin sa court. Ka-Express, mainit na usapan ngayon mula sa Japan tungkol sa ating pambato na si Kai. Ayon sa mga unconfirmed reports mula sa ensayo ng Koshigaya Alphas, dinakdakan daw ni Kai ang kanyang kakamping big man sa isang scrimmage play. Grabe talaga, Ka-Express. Parang binalikan natin ang mga highlight ni Shaq noong 2000s kung saan walang makapigil sa kanya. Kahit practice lang, ramdam ng lahat ang pagbabago sa laro at katawan ng ating 7-3 giant. Matapos ang matagal na pahinga dahil sa injury, kapansin-pansin ang malaking improvement ni Kai. Hindi lang basta siya nakabalik, mas lumalaki, mas lumalakas, at mas nagiging explosive. Kung dati, madalas kine-question ang kanyang power at physical strength pagdating sa poste, ngayon ay halatang na-solve na niya ang weakness na yon. Sa bawat galaw niya sa ensayo, kitang-kita ang kanyang confidence at dominance na hinahanap ng mga fans. At bukod sa kanyang muscle gains, hindi naman nawala ang kanyang trademark na basketball IQ, shooting touch at rim protection. Imbes na mawala, mas lalong bumagay ang kanyang skill sa mas malakas na katawan. Kaya naman marami ang nagsasabing magiging unstoppable force si Kai sa kanyang pagbabalik sa Japan B-League. Ka-Express, isipin mo, 7-3 na may guard-like skills. Tapos ngayon, may katawan at lakas na panghalimaw. Hindi biro ang kalaban si Kai, lalo na kung tuloy-tuloy pa ang kanyang development bago magsimula ang season. Abangan natin, Ka-Express, magiging game changer kaya ang bagong version ni Kai para sa Koshigaya Alphas at para sa kanyang international dream. Ka-Express, hindi may kakarila na ang usap-usapan ngayon ay hindi lang basta tungkol sa pagbabalik ni Kai, kundi kung paano siya bumalik ng ibang klase na. Sa loob ng mahigit isang taon, maraming nagduda kung kaya ba niyang makipagsabayan sa international level matapos ang seryosong injury na dumaan sa kanya. Pero ngayong lumalabas ang mga reports mula sa Japan, tila mas handa na si Kai kaysa dati. Sa mga scrimmage ng Koshigaya Alphas, may mga insider na nagsasabi, ramdam agad ang impact ni Kai. Isang halimbawa ang di umano'y monster dunk niya laban sa kakampi big man na agad naging viral sa mga forums at fan groups kahit wala pang official na footage. Ang simpleng practice play na yon para sa marami ay simbolo ng pagbabago mula sa dating skinny giant patungo sa mas malakas at mas agresibong Kai. Well, hindi lang ito tungkol sa highlight dunk. Ang mas mahalagang bagay ay ang kumpiyansa na dala ni Kai. Kung dati ay nagatubiling siyang makipagbanggaan sa mas malalakas na centers, ngayon, siya na ang mismo ang nang-atake. Nakita raw ng coaching staff na mas willing na siyang i-post up at gumamit ng lakas imbes na puro finesse. Dagdag pa rito, nananatiling maayos ang kanyang shooting mechanics, kaya nagiging unpredictable ang kanyang galaw.
Pwede siyang umatake sa poste, mag-mid-range jumper o kaya naman ay tumira mula tres. Pero hindi lang opensa ang pinag-uusapan. Sa depensa, mas malawak ang coverage niya dahil mas mabilis ang lateral movement at mas handa ang katawan niya sa physicality. So, ibig sabihin, hindi lang towering shot blocker si Kai, kundi kaya na rin siyang bumantay sa pick and roll at sumabay kahit sa mas maliit at mas mabilis na forwards. Ito ang eksaktong kailangan para maging competitive sa modern basketball. At syempre ka-Express, hindi pa tapos ang laban. Practice pa lang ito at marami pang adjustments ang gagawin ni Kai bago magsimula ang season. Pero kung pagbabasihan ang mga unang reports, malinaw na hindi lang basta comeback ang hinahanda niya, kundi isang statement season. At dito pumapasok ang mas malaking tanong, kung ganito kalaki ang development ni Kai, sapat na ba ito para makuha muli ang atensyon ng mga NBA scouts? Tandaan, ilang beses na siyang na-invite sa workouts, pero lagi siyang nauudlot dahil sa injuries o kakulangan sa physical strength. Ngayon na mukhang solved na ang dalawang pinakamalaking issue sa kanyang health at strength, maaari na kaya siyang muling maging top candidate para sa NBA Dream? Ka-Express, isang bagay ang malinaw. Kai Sotto is no longer the same player who we knew 2 years ago. At kung tuloy-tuloy pa ang kanyang pag-improve, baka hindi lang Koshigaya Alphas ang magulantang, kundi pati buong basketball world. Ka-Express, habang mas lumalalim ang usapan tungkol sa pag-angat ni Kenton Malura Brown o QMB, malinaw na hindi lang ito simpleng kwento ng isang fill-up na nakapasok sa Japan. Mas malaki ang bigat ng kanyang tagumpay. Ito ay simbolo ng opportunity para sa lahat ng mga Pinoy players na madalas hindi napapansin sa mainstream basketball discussions. Kung sa NBA Summer League pa lang ay nakitaan na siya ng potensyal, ngayon sa Japan B-League ay may mas malaking stage siya para ipakita na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamalalakas na imports at local stars ng Japan. Dagdag pa rito, ang presensya niya sa professional scene ay nagsisilbing inspirasyon hindi lang sa mga kabataan sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga aspiring fill-up players na naghahanap ng direksyon. Sa bawat rebound, sa bawat hustle play, at sa bawat sulit na depensa, pinapaalala ni QMB na hindi kailangang magiging flashy scorer para mag-iwan ng marka. Ang pagiging reliable big man ay kasing halaga ng pagiging superstar scorer sa modernong laro. Kaya ka-Express, abangan natin kung paano niya ipagpatuloy ang kanyang kwento ngayong season. At ang tanong, magiging tulay kaya sa QMB para mas dumami pang Pinoy sa Japan B-League? Paki-comment lang po sa baba. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.